Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya't ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila'y nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay forgiveness. May mga pagkakataon sa buhay na akala natin ang pinakamalalim nating pangangailangan ay gumaling ang katawan, maayos ang sitwasyon, o mabago ang panlabas na kalagayan. Ngunit, madalas, kapag hinukay ng mas malalim, ang tunay na bigat na ating pasan ay hindi pisikal kundi nasa loob. Isang kasalanan, isang pagkakasala, isang hiya, isang sugat ng konsensya na matagal nang hindi napapatawad. Ito ang diwang binubuksan ng Ebanghelyo ngayon at isang salita ang sumasaloob sa buong mensaheng ito, forgiveness o pagpapatawad. Ang tagpo ay simple ngunit puno ng tensyon. Bumalik si Jesus sa Capernaum at agad na nagtipon ang napakaraming tao. Siksikan ang bahay, wala nang ang puwang kahit sa pintuan. Naroroon ang salita ng Diyos at ang mga tao ay gutom na makinig. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang paralitiko walang kakayahang lumakad, walang kakayahang pumasok sa sarili niyang lakas. Ngunit hindi siya nag-iisa. May 4 na taong handang magbuhat, umakyat sa bubong at magbukas ng daan upang maiharap siya kay Jesus. Bago pa magsalita ang paralitiko, nagsalita na ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng gawa. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Hindi ang pananampalataya ng isang tao lamang, kundi pananampalatayang may kasamang pakikiisa. At sa sandaling iyon, sinabi niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi muna tumayo ka, hindi muna gumaling ka, kundi pinatatawad ka na. Para bang sinasabi ni Jesus, bago ka makalakad muli sa lupa, kailangan mo munang makalakad ng malaya sa loob. Dito nagsisimula ang hamon. Sa mga eskribang naroon, malinaw ang batas. Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kaya sa kanilang isip, si Jesus ay
naglalapastangan sa Diyos. Ngunit si Jesus na nakakakita hindi lamang ng katawan kundi ng puso, ay tumugon sa tanong na hindi pa binibigkas. Alin ang mas madali, ang sabihing pinatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Sa panglabas, mas madaling sabihin ang una, sapagkat hindi ito agad nakikita. Ngunit sa totoo, ang pagpapatawad ang mas malalim na himala. Kaya nga sa mas malalim na pagtingin dito, ang paralitiko ay larawan ng maraming tao sa ating panahon. Maaring buo ang katawan, ngunit paralisado ang kalooban. Paralisado ng galit, ng guilt, ng sugat ng nakaraan, ng kasalanang paulit-ulit binabalikan. May mga taong hindi makausad sa buhay hindi dahil kulang sa kakayahan, kundi dahil mabigat ang konsensya. Ang kasalanang hindi napapatawad, lalo na ang sarili, ay nagiging tanikalang humahadlang sa paglalakad patungo sa bagong buhay. Ang pagpapatawad na iniaalok ni Jesus ay hindi pagwawalang bahala sa kasalanan. Hindi niya sinabing, okay lang ang ginawa mo. Sa halip kanyang tinanggal ang hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang pagpapatawad ay pagbabalik ng ugnayan. Ito ang dahilan kung bakit matapos ipahayag ang kapatawaran, sa kanya sinabi sa paralitiko na tumindig, pasanin ang higaan at umuwi. Ang panlabas na paggaling ay patunay ng pangloob na kalayaan. Kapansin-pansin din ang papel ng mga kaibigan. Kung wala sila, mananatili sa labas ang paralitiko. Ito'y paalala na ang pananampalataya ay hindi laging nag-iisa. May mga panahong tayo ang bumubuhat, may mga panahong tayo ang binubuhat. Sa simbahan at sa komunidad, tayo'y tinatawag hindi lamang magdasal para sa isa't isa, kundi gumawa ng konkretong hakbang upang dalhin ang sugatan kay Kristo. Ang pagpapatawad ay minsan dumarating hindi lang sa personal na panalangin, kundi sa pamamagitan ng komunidad na nagmamahal at hindi sumusuko. Sa ating personal na buhay, mga kapatid, ano ang mas hinihiling natin sa Diyos? Ang solusyon sa problema o ang kapatawaran ng puso? Minsan, gusto nating maging maayos ang sitwasyon, ngunit ayaw nating harapin ang ugat. Gusto nating gumaling, ngunit ayaw nating magpatawad sa iba man o sa sarili. Ngunit ang ebanghelyo ngayon ay malinaw. Walang tunay na paggaling kung walang pagpapatawad. Walang tunay na pag-usad kung may tanikalang nakakabit sa loob natin. Ang pagpapatawad na dala ni Jesus ay may kapangyarihang magpabangon sa tao at maglakad muli sa buhay na may dangal. Hindi na siya kailangan buhatin. Kaya na niyang magbitbit ng sariling higaan. Ibig sabihin, ang taong napatawad ay hindi lamang gumaling. Siya ay naging responsable muli sa kanyang buhay. Ang kapatawaran ay hindi pagbalik sa dati, kundi pagpasok sa bagong simula. Sa huli, namangha ang lahat at nilulhati ang Diyos. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay iniwan sa atin. Ano ang mas kailangan ko ngayon? Ang gumaling ang aking kalagayan o ang magpatawad ang aking puso? Sapagkat kapag ang puso ay napatawad, kahit mabagal ang hakbang, ang direksyon ng buhay ay malinaw na patungo sa kalayaan. Mga kapatid, may mga bahagi ba ng ating buhay na paralisado dahil sa kasalanan, sa guilt, o kawalan ng kapatawaran? At handa ba tayong iharap ito kay Jesus upang maranasan ang tunay na kalayaan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang may kapangyarihang magpatawad at magpagaling. Ilapit mo kami sa iyong awa kapag kami nabibigatan sa aming mga kasalanan. Palayain mo ang aming puso mula sa guilt, sa galit,
at bigyan mo kami ng lakas ng loob na tumindig at maglakad muli sa bagong buhay na iyong iniaalok. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.